Warning! 5 sikreto upang maalagaan mo ang binibenta mong pansit canton at saka noodle sa sari-sari store negosyo. Halika, watch till the end of the video. So isa sa mga consider nating delicate item, ang noodles tsaka yung pansit canton na tinitinda natin sa sari-sari store negosyo kasi nga mabilis itong madurog no. So meron akong 3 tips na maibibigay sa inyo. Sa mga sari-sari store owners, if gusto niyo yung video na to, paki-comment naman kayo ng yes if agree kayo and no if hindi kayo agree sa mga tips. So mag-uugat ito sa item number 1. Sa pamimili mo pa lang nito sa supplier, pagkuha mo ng item sa mga wholesaler, siguraduhin mong mas mainam pag binibili mong nakapack katulad nito. Kasi pag solo-solo, pag nilalagay mo na sa cart or pag inaayos na yung bayaran, minsan nadudurog na yung item. At least, pag ganitong nakapack, nasisigurado, hindi po sponsor po itong Lucky Me pero kung gusto ng Lucky Me, pwede namang mag-contact kayo sa akin. Example lang. So, pero ito yung binibenta namin sa tindahan. So, yun. Pag nakapack siyang ganito, is na-protect yung mga items sa loob in a way ng protection ng packing na to. And siguro, one of the best way rin is pag pinapa-pack mo na siya, no, mas magandang wag mong i-plastic pagbabiyahe ka papapunta sa tindahan mo kasi madudurog po yan. Mamainam gawin is ipalagay mo sa box lahat ng pinamili mo, ipakarton mo po upang magkaroon siya ng protection. I-make sure mo na hindi po ito napapaligiran ng mga delata or ng mga malalaking soft drinks na pwedeng magdurog ng item. So make sure sa isang box nakaseparate lahat ng mga noodles mo, lahat ng mga delicate items mo pag pinapack na galing sa grocery or galing sa supplier. So sinabi ko yata kanina 3 items lang. So gagawin kong 5, bonus po sa inyo kasi mahal ko kayo Mabuti pa kay Tito Jat, sinusuklian yung pagmamahal namin. Pero sa ibang mga tao dyan, binabaliwala yung puso namin. Yes, mahal na mahal ko kayo. So gagawin natin 5 items. Yung item number 2 is mag-invest kayo sa mga net na sabitan, no? Minsan binibigay yan ng mga supplier ng pansit canton, yung mga direct merchandiser talaga. Pero pag wala, nakakabili lang kayo niyan. Makaka-order kayo niyan sa Shopee, Lazada. Hindi ko pinopromote yung ano na yan, no? Pero pwede niyong gawin yan. So yung mga may net na pwede mong ipasok at ilagay ng properly yung items doon upang hindi siya nadudurog kasi nga protektado siya, nakasabit siya sa taas and at the same time hindi siya mapupuntahan ng mga nangingitkit mong Mighty Mouse dyan. So ganyan yung i-invest nyo. Item number 3, ugaliing mag first in, first out tayo. So FIFO, especially when it comes to delicate items such as pancit canton and noodles. Ang nangyayari kasi minsan is hindi naman masyadong fast moving, especially na yon na medyo concern na yung tao sa health nila, hindi na palaging kumakain ng mga noodles and pancit canton. So make sure na yung mga nauna mong nabili is pauna mong ibebenta rin. So ilagay mo sa likod, especially considering the expiration date no? Kasi minsan yung nauna mong nabili is matagal pa yung expiration date sa mga bago mong nabili. So make sure na chine-check mo na yung mga last mong nabili is malayo pa talaga yung expiration date. So first in, first out. 4th item on the list, ugaliing wag ilagay sa direct hit ng sunlight ang mga paninda mong nakasabit dyan ng mga noodles and pancit canton. Kasi yung nangyayari kasi sa mga items na to pag nahihit ng sunlight or init ng araw is naiiba yung quality sa loob, no? So hindi na siya maganda. So ayaw natin magkaroon ng reklamo sa mga consumer na pangit yung quality ng mga binibenta natin. So sabihin natin, Tito Jats, nakaano lang naman yan okay lang yan kasi ganyan naman talaga yung nakasanayan Huwag mo na rin gawin, okay? Baguhin mo na rin kasi nga mas maganda talagang good yung quality. So isabit mo siya in an area na ambient and cool dry place lang. Yung hindi siya maiinitan at the same time hindi siya mababasa. Kasi pag nabasa yan, nagiging iba din yung quality. So bago ko i-reveal yung last item on the list, this is Tito Jats, your Sari-Sari Store Explorer. If you think nakakatulong tong videos na to, paki-share po sa mga kakilala nyo may Sari-Sari Store negosyo or nagpaplano upang makatulong sa kanila. The more you share your videos, the more na natutulungan yung small influencers like me upang kumalat yung videos at marami yung makakita, tumaas yung views, and someday makatulong tayo ng mas mabuti sa kanila, diba? Paki-favorites nyo rin, smash nyo rin yung heart button, and comment kayo ng yes if agree kayo sa mga tips na binigay ko sa pancit canton or noodles and no if hindi.
Last item on the list, iwasan mabasa or iwasan ilagay sa area kung saan mababasa yung mga pansit canton and mga noodles kasi pag pumasok yung moisture sa loob is masisira yung noodles, no? So pwedeng ma-contaminate yung nasa loob and pwedeng maging delikado pag binenta natin to sa customer. So make sure na kung ano man yung meron tayong pinagde-display nito is malayo po siya sa sitwasyon na mababasa siya. Okay? I hope you learned something and have a good day.